Ha. O magandang hapon po. Dito naman po tayo sa programa natin na Katotohanan. Ito po si Dr. Toto Kausing o di kaya Dr. Toto Bunyog. Ang ating pag-usapan ngayon na napaka-interesado talaga sa lahat ng mga tagahanga ni Percy Lapid. Ngayong araw po ay may babalita ko. Pero bago lahat, ako po ay tinatawag ng aking mga buzzer na kalbo. Pero ang hindi nila alam, sabi ng nanay ko, ako ay gwapo na kalbo. Sabi naman ng kaibigan ko na si Norman Cordon, kumusta na ako? Sabi ko, gwapo pa rin kalbo. Ganon din si Roy Mabasa na dating presidente ng press club. Sabi mo sa kanya, gwapo pa rin ako na spokesman ni Percy Lapid, ng pamilya ni Percy Lapid na kapatid niya. Okay, so ngayon, sabi naman ng misis ko, ako po ay si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Kaya, magandang hapon po, Natividad Arcega. Si Rodolfo Sanusi, magandang hapon. So, magandang buhay sa ating lahat. Okay, so, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang kay Percy Lapid. Ano na bang kaunti ko kay Percy Lapid? Ano na bang latest? So ito basahin natin ang balita ha. Total wala ako doon, hindi nakapunta pero nandoon yung kapatid ni Percy Lapid. Pero bago ang lahat, nais ko muna ibigay sa inyo ng todo-todo ito yung video ni Percy Lapid na nagiging mitsa ng kanyang buhay at ito yung video na dahilan kung bakit pinapatay siya ni Bantag. Na si Bantag ngayon ay nagtatago pa rin. Okay, papakinggan natin muna yung matibay at nakakaantig damdamin ng mga introduction ni Percy Lapid ng buhay. Walang preno kung bumadikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Si Percy Lapid bumabanan. Lapid Fire. Babati mo. Ngayon, bago natin papasukin si Percy Lapid, nais muna natin sasabihin ko sa inyo na yung taong inutusan o hinire o binayaran na bumaril kay Percy Lapid ay sentensyado na po kanina, no? Pero bago lahat yan, bago natin pag-usapan, ay pakinggan muna natin ito po yung video show na live stream ni Percy Lapid noong September 5, 2022, alas 11 ng gabi niya pinalabas at sariwain natin. At tingnan natin na maigi kung bakit naman ito yung naging mitsa ng kanyang buhay. Ang sinasabi niya rito, may isang lalaki na Cinderella sa DOJ na yumaman na gusto kahit nakachinelas lang dati at ipinakita niya rito sa live stream niya ang 11 sasakyan nung lalaking Cinderella na yon at ang kanyang mansion. At hindi nga niya binanggit kung sino yun eh. Bigla na lang nagalit si Bantag at siya daw yun at sinabi niya, tinext pa daw niya si Bonjing Remulla, natawag niya Bonjing, pero si Boying Remulla na naghihingi daw siya ng advice kung anong gagawin niya. Bakit ka manghingi ng advice kung hindi ka talaga guilty sa video na yan? At the next daw niya yung kanyang mga mista, mga class 1996 ng PNPA at in-advisean siya ng mga kaklase niya ng mga pulis na magpa-blatter at kumaso sa ng libel. Hindi niya sinunod. Okay, pakinggan mo natin si Percy Lapid. Una tayo sa ating mga celebrator, ho.
mga nagdiwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan. Binabati natin ang ating kamag-anak na si Cherry Ocampo Cruz ng California. Birthday pala niya noong September 3, hindi man lamang niya nabanggit sa atin. Mabuti na lang ay napaalala ni kaibigan nating Hector Ponasier. Pinsan niya rin yan sa kabilang side. Si Cherry Ocampo Cruz, belated happy birthday sa iyo. At ngayon po ay birthday naman ni Milka Isidro. Siya ay kapatid ni May na may bahay ni Galo Elevado ng Barcelona, Spain. Madalit sabi ay hipag ito ni Galo. Pasensya lang muna, nagkaroon ng advertisement at tatanggalin natin ang advertisement. Elevado ng Barcelona, Spain, si Milka Isidro, happy birthday. Ganon din si Sergeant Moses Aaron Jose. Binabati natin sa kanyang kaarawan ngayon. Sergeant Moses Aaron Jose, happy birthday ng Monterey Park, California, at isa pong sarhento sa United States Army. 31 years old na po si Sergeant Jose. Pagbati mula sa kanyang ama na si Ginoong Melandro Jose. Yan, nakamimiss yung boses ni Percy Lapid, no? Ganun, maganda yung templada ng boses niya, mag-deliver siya. Nakakamiss talaga. Diyan siya talaga kilalang kilala. Pakinggan pa natin. Binabati rin natin, kaarawan ngayon ni Garlin Bernardino Valenzuela. Happy birthday, Garlin Bernardino Valenzuela ng Canada. Pinababati siya ng kanyang ama na si Ed Bernardino na mahigit na pong 15 taon na taga-subaybay ng ating palatuntunan. At dahil birthday po nila, narito ang ating banal na pagbati. Classic. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yun. Anak, Percy Lapid. Ito na po yun, ha? Kasi pinanat niya yung nag-iigit sa kanyang buhay. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Sabi ni Dr. Jose Rizal nung araw, kala mo hindi, naiwan naman itong mga kanyang mga mga inspiring message, naiwan naman yan sa atin. Yan yung pamana ni Dr. Jose Rizal. Ang sabi niya, the glory of saving a country cannot be given to one who has contributed to its ruin. Sa Tagalog po, ang kaluwalhatian ng pagliligtas sa isang bansa ay hindi maibibigay sa isa na nag-ambag sa pagkasira nito. Ang mga Pilipino, walang dala yan hindi nakikinig sa mga dapat nating matutunan sa mga nauna sa atin. Galing na sila tayo papunta. Hindi lang natin sila nakasalubong. Ngayon, kaya ganito gobyerno natin. Pasyal lang parang pasyal lang yung kay Bongbong Marcos Kita ninyo yung eroplano mga kuha sa nasa social media. Mga kaibigan, ang saya, sila lang pamilya, buong pamilya magkakasama. Mga kaibigan, namamasyal lang
Pero hanggang ngayon, ilang buwan na po, wala pa tayong konkreto o malinaw na direksyon, mga kaibigan. Buti pa sila, malinaw ang direksyon nila eh. Pero ang taong bayan ay delikado. O yan siya, nagkikwento siya na walang linaw ang direksyon ng bansa sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Ito rin, wala ring linaw kung saan nakikita yung pumatay kay Kaper Silapid na nagpapatay talaga, no? Sa tingin namin ngayon, siya pa lang nakikita namin na may ebidensya na mastermind. Maraming may iba pang mastermind. Sa totoo lang, with due respect to Mr. Duterte, tinitingnan ka namin na ikaw ay isa sa mastermind at nagbibigay ng tapang kay Bantag para gawin yon. Pakinggan natin ulit. Walang direksyon. Kaya yung pong sinasabi natin na dapat silang mag-ingat, itong si kasalukuyang presidente, sapagkat mawawala rin sa iyo yung pwestong yan. Wala. Okay, nais ko lang batiin si Irene Singgaling at pasalamat tayo sa Diyos at nangyari na kuminsan hindi natin gusto pero iyan po ang makakatulong sa paglilinis ng konsensya natin. Hindi ko na babagitin kung ano po yun. At makakaasa ka ng patuloy na pagiging kaibigan mula sa akin at hanggang tulong na makakaya kong bibigay ay bibigay ko po. Ito, sige patuloy tayo. Naman forever eh. Akala nyo lang forever dahil nakabalik kayo. Hindi nyo alam na wala yan. Mawawala din yan. Ano yan? Ilang daan taon ba kayo mabubuhay? Mabubuhay ba kayo ng 100 taon? Palagay ko naman, hindi. Di ba? Mga kaibigan, bihira na yan eh. Ewan natin si Enrile kung abutin ng 100 ito, malapit na kasi. Si Enrile buhay pa ngayon, si Kapersi patay na. Pero si Enrile, mahigit 100 na taon na, 101 years old na ngayon. Mag-101 years old sa February 14, 2025. Pagka inabot ng 100 ito, kikita pa ito. Di ba may binibigay sa mga senior? Mga pinakamatanda na magnanakaw sa buong mundo, Enrile. Yung mga umabot ng 100, di ba? Babayaran ka ng gobyerno ng 200,000 yata. 200,000. 200 ang pinopropose noong panahon na buhay pa si Percy. Pero sa ngayon, 100,000 binigay kay Enrile. Ang nagbigay pa sa kanya ay mukhang si BBM Pata. So, yan ang bagong batas ngayon. Kung makaabot ka 100 years old, centenarian ka, makatanggap ka agad ng 100,000 pesos. Kaya bakit 100,000 pesos lang? Parang late naman ata. Patuloy pakinig. Piso, bakikita pa si Juan Ponce Enrile. Mga kaibigan, pag inabot niya yung 100. Kaya ganito, wala pa tayong konkretong nakikita sa yun lamang kaso nung Mary Jane Veloso sa Indonesia na pinabibitay dati ni Duterte. Bitayin nyo na yan. Mga kaibigan, nung nakausap niya si Widodo, kamag-anak niya yan eh. Widede naman sila, di ba? DDS eh. DDS. Yan. DDD. Yan, mga kaibigan. Ito naman, Widodo, yung presidente ng Indonesia. Ngayon, wala pirmahan. Wala tayong konkreto dahil dito sa Pilipinas, wala pa namang nailalargang programa eh. Ang nakikita lang natin, nabubuko yung mga pinagagawang katiwalian nung nagdaang administrasyon ni Digongyo, mga kaibigan. Ngayon, si Lito Lapid, nabanggit natin kanina, di ba ho, na nagpapanukala. Balita ko, may balak siyang magpanukala na yung tasa, dati dalawa lang ang hawakan o dalawang klaseng tasa ang gusto niyang maipanukala, pinaplano niya. Ano yun? Yung tasang pangkaliwa at saka pangkanan. Paano nga naman kung kaliwete ka? Paano yung gumagamit ng tasa kanan? Tasa pangkaliwa, meron pangkanan. Pero meron yata siyang ipapanukala sa susunod, mga kaibigan, yung tasa ng kape, gawing 3 na ang hawakan.
Ha? Bakit? Para daw sa 3-in-1. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Total, 3-in-1 yung kape, di ba? Kailangan 3 uminom dun. Kaya kailangan 3 rin ang hawakan. Ngayon, alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella? Hindi yung Yan. Doropot, ha? Lalaking Cinderella, Yan, mga minsan kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna? Ba, mahal na subdivision yan. Para ka na rin nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan, talagang mayayaman na tao. Oh. At ang kanyang sasakyan, eto, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito, ay makikita ninyo sa gawing kanan. Kaya ito yung video na pinapakita na may 11 sasakyan at ito po ay nabisto na kay Bantag. At ang may mansion dyan na 2-story at lupa na katabi ng 2-story naman siya nabili ni Bantag. Siyempre, maliit na naman sweldo ni Bantag. Ba't nakuha niya lahat yan? Kaya yan naging bitsa ng buhay niya kasi sobrang galit si Bantag at nabisto ang kanyang pagnanakaw sa loob ng bilibid. At ang kanyang pagnanakaw ay isa dyan sa pamamagitan ng pagtanggap ng 300 million sa mga preso na gustong ipatala na patay na kunyari sa tubig at kunwari i-cremate. Pero magbibigyan ng pera, kagaya kay si kinikwento ni Ka-Percy Lapid na si Kuratong, Amin Burtong na pinalabas na patay pero buhay daw. Kagaya din si JB Sebastian, hanggang ngayon ang aking source ay buhay pa daw sabi si JB Sebastian. So iyan po ang mga pinagkikitaan ni Bantag na pinakamalaki dyan noong araw. Panahon ng COVID, talagang sinamantala niya ni Bantag ang COVID at kumita siya ng husto. Ayan, patuloy natin ang expose ni Percy Lapid na nagiging mitsa ng kanyang buhay. Sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya dapat ito isalang sa lifestyle check. Ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya sa lifestyle check. Sapagkat kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito. Dati patay gutom. Walang-wala ito nung bago siya mabigyan ng mataas na pwesto ni Digongyo. Wala yatang naipwesto sa panahon ni Digongyo na hindi yumaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang, Yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan, at yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. Kung dadaan ka sa harap diriwa ngayon. Stop ko na.
pag bumili ka ng lote dyan, ang bahay kasi na yan, nakuha ko na-confirm ko na iyan ay sa Bill Air Subdivision 3 doon sa Santa Rosa, Laguna. So mahal ang lote dyan. Parang kagaya rin sa Bill Air Makati. So makikita mo, bumili ka lang ng lupa, milyon-milyon lupa pa lang, wala pa yung bahay. So patuloy natin si Kapers. Ito ng kanilang kaarawan. Binabati natin ang ating kamag-anak na si Cherry Ocampo Cruz ng California. Birthday pala niya noong September 3, hindi man lamang niya nabanggit sa atin. Mabuti na lang ay napaalala ni kaibigan nating Hector Ponasier. Pinsan niya rin yan sa kabilang side. Si Cherry Ocampo Cruz, belated happy birthday sa iyo. At ngayon po ay birthday naman ni Mil ng kanyang mga sasakyan. Yan, Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang, ano po. Yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan, no? At yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. Kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan, gaya ng Toyota Land Cruiser. Alam ko, hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng Land Cruiser, mga kaibigan. Toyota Super Grandia, ito yung mga 3 milyon ito, di ba? Mahigit. Okay, stop ko lang yung mga sasakyan na yan, biro mo, kung ang sweldo mo lang, maximum na sweldo ni Bantag bilang director, sabi ko, ay 150,000 kada buwan. So, paano niya mabibili yan? Kahit ipunin mo na 1 taon na sweldo. Ang 1 taon na sweldo ay 12 buwan lang. So kung 100,000 siya, 1.2 million lamang. At kung sabihin natin may 50,000 pa, papasok siya lamang na 1,700,000 na sweldo niya na maiipon. So hindi niya kayang bilhin definitely ang 7 million na mga sasakyan. Ilabing isa pa yan. Sabihin na natin ang katotal niyan ay umaabot ng 30 million, hindi pa rin niya kaya. Tapos yung subdivision na yan, bahay na yan, ay 50 million po yan kasama ang lupa. Sigurado ako, hindi bababa sa 50 million yan. Ay siyempre, engineer ako, na-estimate ko yan. So pagpatuloy natin ang expose ni Percy Lapid. Yung Nissan Patrol, magkano yan? 4 na milyon siguro yan. SUV na ginagamit niya pang off-road. So, yung mga alam niyo na, lubak-lubak, malulubak, mga paakyat ng bundok, yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Pag sinabing muscle car, yan yung parang mga, nakita niyo yung mga lumang Mustang, di ba? Yung mga luma na sasakyan, yung mga hindi nasisira yan Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro muscle car. Itong Chevrolet na Camaro na ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang style ng mga Camaro, mga Mustang, muscle car pa rin mga kaibigan Toyota Innova. Magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan. Toyota Fortuner.
mga magkano yung Toyota Fortuner? Mga 1.4 million, di ba? 1.5. Dodge Durango. Dodge, mahal yan, mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito, mura na lang ito. Walang 1 milyon ito. Honda City at iba pa. Yan yung mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga, ang balita sa atin, 11 ang sasakyan yan. Pero dati, walang-wala yan sa buhay. Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, salang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Ay posible, sinasabi ko na kanina, ang sweldo lang ni Bantag. Sabihin natin 200,000 kada buwan kasama yung mga allowances. 200,000 sa isang taon ay 2.4 million lang. Ngayon, pumasok siya sa baka Bilibid, sa Bucor, bilang director ng Bilibid o ng National Bureau of the Prisons Bureau of Corrections rather, ay noong September 2019 lang. So kung September 21, 2019, siya ay 1 year na, nakaipon siya ng 2.4 million. Tapos September, tapos October 2019, bago niya pinatay si Kaper Silapid, nakaipon na siya ng 4.8 million lang. Yan ay kung talagang naipon niya, hindi na siya kumakain. Kumbaga, mayroon pa nagsusupply sa kanyang pagkain. Kinukuha niyang pagkain niya doon sa may tinatawag na yung mga catering dyan. Yan. Ibig sabihin, hindi niya pa rin kayang bilhin ang 50 million na mansyon kasama ang lupa doon sa Bill Air 3 sa Santa Rosa, Laguna. Hindi niya rin kayang bilhin yan yung mga 11 sasakyan. Ibig sabihin, napakakurakot talaga itong Bantag na to. At kailangan mahuli na ito at marami pa itong yayariin at dadaliin kahit na nagtatago siya. Okay, pakinggan pa natin si Percy Lapid ulit. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay niya. Kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay nakaparada doon sa nabili niyang lote na ginagawa niyang parking lot. Ito po sobra din ang naging lakas nito nitong damuhong ito dahil bago bumaba sa pwesto si Digong nyo, na-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tinatawagan natin Secretary Boying Remulla. Baka naman dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung paano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian na nagsimula lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman sa kasagsagan ng COVID. Yung COVID nagpayaman yan sa maraming opisyal sa gobyerno. Hindi lang nagpayaman ng sobra-sobra sa mga nasa gobyerno. Yang COVID, mga kaibigan. Kaya tinagurian siya, tinatawag siya ngayong ang lalaking Cinderella dahil sa kanyang naging kapalaran. Mga kaibigan, mula nang mapadpad sa kanyang pwesto. Dati ito purdoy. Talagang walang-wala, as in wala. Bago niya nakuha yung posisyon sa isang kontrobersyal na tanggapan sa ilalim ng Department of Justice. Ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga, bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba?
Kasi yung ahensya niya, pinagkakitaan daw dyan eh. Yung namatay sa COVID eh. Palalabasing namatay sa COVID, hindi naman pala namatay. Ha? Yung pala, magtatago lang sa ibang bansa. Ha? Mga Yung stress ko lang, yung kayamanan ni Bantag ay yung kay Kapersilapid ay nanggaling doon sa COVID. Nagpayaman ng COVID. Kasi marami mga high profile na mga bilanggo kagaya ni JB Sebastian na aking informasyon ay buhay na sa United States. Nag-assume na ng ibang pangalan. At si Amin Buratong ay buhay pero pinalabas na patay. So iyan ang sinasabi ni Kapersilapid. Tingnan mo, wala siyang binabanggit na pangalan pero bakit na pubiyok si Bantag? kaibigan. Kaya yung testigo ni Dilima, mukhang buhay pa eh. Okay. Ngayon, sa akin lang, medyo masaya lang ako at na sintensyahan na kanina si Mr. Joel Escorial, Attorney Pelayo, at andito ngayon sa harap natin si kapatid ni Joel Ilica ni Kapersilapid, the great Persilapid, si Roy Mabasa nandyan. So, magandang hapon Roy. Magandang hapon Katoto at yung abogado nating magiting diyan si Atty. Magandang hapon, Roy. Good afternoon. Yun nga, may share ko lang sa inyo yung tagpo kanina doon sa loob ng korte kung saan si Ginoong Escorial ay inimbitahan ng court to be present doon sa hindi naman supposedly promulgation yun ay upang pagtagpuin yung prosecution at yung defense panel at sila ay mag-uusap ika nga ay magkakaroon ng plea bargain Plea bargain. so nag-plea bargain si Escorial at sinasabi niya na tatanggapin niya na lahat ang kautusan ng korte kagaya ng pag-amin sa pagpatay kay Kapersi at kapaloob dito ay yung mga conditions ng prosecution. Unang-unang inilatag ng prosecution diyan ay yung siguraduhin na si Ginoong Escorial ay yung siya ay lalabas siya na witness ng prosecution. So yan ay malinaw na sinabi sa korte kanina at yun na nga umamin na si Escorial at yun namang court na ito ni Judge Cesar Hulinganga ay pinatawan si Escorial ng magmula 8 taon at 8 buwan hanggang 16 na taon. So kasi yan ay lumalabas na lang ito yung reclusion temporal. Sapagkat sa reclusion temporal, ang nakapaloob diyan ay ikaw ay magsisilbi ng 12 hanggang 20 taon. Kaya siya ay pinatawan na lang ng 8 hanggang 16 na taon. Sa makatwid, ngayon ay na isang sentensyado na si Escorial. So, ang ibig sabihin niya, kung sentensyado na siya, at least, meron pa bang ibang pwede mo may describe kanina, ano bang senaryo? Na-imagine ko, siyempre, ikaw ang kapatid eh. Paano ang senaryo? At saka, nung sinisintensyan siya ay katabi ko. Ako naman ay bilang kapatid, ako naman ay ipinagpasa Diyos ko na itong mga mangyayari dito sa mga taong ito, kagaya ni Escorial, binigay ko na sa kamay ng Diyos yan sapagkat hindi naman po natin hawak ang lahat ng sitwasyon dito sa mundo, Kaya't kung ano man ang kahinatnan nito, binigay na natin sa Diyos. Isa lang ang wini-wish ko rito, na sana ay mahuli na yung mastermind, yung mga mastermind, Okay. yung mga sapagkat tinuturing natin yung isa, yung si Zulueta, yun ay kasalukuyang dinidiscuss pa ng court sapagkat kaduda-duda para sa prosecution ang biglaang pagkamatay ni Zulueta.
si Ricardo Zulueta ito, mga kaibigan, ano. At yun ay naghain ng motion ang prosecution na siya ay dumaan sa masusing ano ba ito, yung autopsy. Yung autopsy na Okay. tinatawag. Very good. Sabi tinanong ng judge yung prosecution, bakit nyo gustong i-autopsy itong si Zulueta? Sapagkat hindi po kami naniniwala na siya ay namatay. Yun ang ayon sa prosecution, ano? So Very yan good, very ay maaaring yan ay isagawa, subalit binigyan ng pagkakataon ng huwes na magpaliwanag o sagutin yung ating yung hiling ng prosecution at yun ay ipresenta sa korte, no? Sa makatwid, ang lawyers ni Zulueta ay binibigyan ng korte na sumagot ng diretso doon sa ating prosecution. Pagkatapos nun, ang huwes ay maglalabas na ng kanilang ano ba ito, yung tinatawag na resolusyon kung ano ang gagawin doon sa body ni Zulueta. Kung yun man ay totoong patay na. Okay. So, ibig sabihin, kasama din dyan ang DNA testing. Kasi para Oo, masigurado tama. natin. DNA testing at yun ay sasagawa na for as long as sumagot yung mga lawyers sa Zulueta. Kasi ang problema, hindi sumisipot itong mga lawyers nito. Meron pang isang akusado, yung si Ginoong Bacoto. Yan ay suspect pa lang, ano? Si Bacoto, no? Christopher Bacoto. Oo, kung natatandaan ninyo. Siya ay lumabas kanina sa video. Ngayon ko lang nakita yan. Palagay ko Okay. kayo, baka hindi nyo pa nakita eh. Pero ako kanina, nakita ko siya sa video. Subalit, hindi maintindihan yung sinasabi niya dahil mahina yung sound nung Mahina ang signal. video. Oo, mahina ang signal. Kaya ginawa ng judge, siya ay inatasan na sumipot sa June 24, yung susunod na hearing. Kaya siya ay appeal doon. Oo, si Atty. Pelayo ay attend doon. Kaya sa June 24, yung birthday mo, makikita mo si Ginoong Bacoto. Yun ang regalo sa'yo siguro ng korte. Reset na ako ng hearing ko niyan kasi wala ako. Hindi, pwede natin siguro magpa-reset na lang siguro sa ibang araw. Oo, sige. Total, andyan na rin yan lang yan. Para naman mapag-aralan pa natin ang gusto yung ibang mga moves natin. Kasi po, ang pagbalikan natin po ay yung news accounts at according to NBI also, they confirmed na si Zulueta nga raw yung namatay. At saka, tingnan mo circumstances, ang circumstances, sinugod sa Peninsular Hospital, pagkatapos, ang nagsugod ay kapatid. Tapos, sinabi na they were residing in Barangay Mabiga. So, yung sa bayan ng bayan ng Hermosa, Bataan. So ngayon, yung mga sinasabi na yan, actually ay nag-jibe yan sa mga confidential information na pumunta sa akin. Okay. Na nakabili ng lote si Mr. Bantag ng lahat ng lote sa Barangay Mabiga sa Hermosa na bili na niya. Kung saan niya kinuha pambili na niya, we can only, your guess is as good as mine. Kung pinakita ko kanina bilang introduction natin bago tayo nag-usap, ay yung binalikan ko yung video, live stream ni Kapper Silapit, na ang titulo niya ay Lalaking Cinderella sa DOJ. Diyan mo makikita yung power ni Kapper Silapit. Even hindi niya binabanggit kung sino yung Lalaking Cinderella. Bakit naman pumiyok ito si Bantag na September 7 daw nag-text siya kay Remulla. Nagtatanong kung anong gagawin. Nag-text din siya, nag-post siya sa Viber group ng PNPA Plus 1996 at nagtatanong siya sa mga mista niya kung anong gagawin. Ang advice sa kanya, magpa-blatter siya at magsampa ng libel case. Pero hindi niya ginawa. Tapos, ibang nangyari. So itong mga binabanggit niya, kung ako tanungin mo at saka si Atty. Pelayo, ito po ang mga dalawa sa mga napakaraming circumstantial evidence na magagamit na siya talaga ang man behind. Ngayon, pag man behind, hindi naman natin masabi na siya lang mag-isa.
marami naman kasi ang galit din kay Kaper Silapit. Isa na niyan ang ano yung ang Diyos ng Davao City. So kasi marami ay tapat din nakita ganito marami na po ako hindi ko lang makita kung sino mga police generals na nakausap ko. Nakausap ka si Roy, may nakausap din ako ng mga police generals. So, ang sabi nila, wala silang duda na nanggaling doon kay sa Diyos ng Davao yung utos kay Bantag na para tirahin si Kaper Silapit. Kasi along with nag-jive ang interest nila eh. Along with the several times na nabira ni Kaper Silapit si Bantag, ang katotohanan dyan na isang circumstance ay walang ibang taga-media o vlogger na tumira kay Bantag, si Kaper Silapit. Ever since, hindi siya nakatikim ng tira kay Kaper Silapit lang. So ngayon, si Diyos ng Davao, lagi na yan sa almost every episode ni Kaper Silapit. Magsisigbi siya sa topic na Diyos ng Davao na si Digong nyo. Siya nagbinyag niya kay sa Diyos ng Davao na Digong nyo. So ibig sabihin, we are not discounting the possibility that this man who has that reputation of having killed more than 30,000 people, so it's not far-fetched for us to think na siya naman talaga ang sa likod nito. So ikaw naman, Atty. Pelayo, anong mga comment mo? Kasi sentensyado na kanina si Joel, at least from the point of view of legality, ay hindi na mababawi yon. Lahat po na inamin ni Joel, I hope so, na yung prosecution kanina, bago nila tinanggap yung pag-amin, ay inisa-isa ang lahat ng facts na kailangan na ipa-admit si Joel. Dahil binanggit mo yan, Toto, no? Yung judge, bago umamin si Escorial, siya ay tinanong muna ng judge ng sunod-sunod, ano? Tinanong siya kung yung pag-amin, hindi ba naapektuhan ng kung anumang sirkumstansya yung pag-amin mo. Sapagkat yan ay mabigat, yung pag-amin ay mabigat. Hindi ba? Sabi naman ni Escorial, hindi raw. Tinanong siya ng judge, ano ba ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na aminin yan bagamat ikaw ay tinuturing pa ng court na isang inosente. Sabi niya ganoon, ako ho ay umamin na dahil gusto ko na pong matapos din ito. Gusto ko nang matapos yung kaso niya. Ibig sabihin, ginawa niya yan out of anything na sinabi sa kanya. Out of his own volition. At any rate, sinabi niya rin, maraming tanong yung mga judge sa makatwid. Ibig sabihin, ni-refine nung judge yung kanyang sentensya bago ito isinagawa ng korte. Okay. At saka kinonfirm din ni Escorial na magiging testigo siya ng prosecution, di ba? At sana panindigan niya yun. Yun ang inaantay natin, ano, sapagkat kanina nung ipinakikita si Mr. Bacoto sa video, nag-react si Escorial, yan nga yun, sabi niya ganoon. Ganun, hindi siya pa siya tinatanong. Nag-react na siya kagad. Oo, nag-react kagad. Yan nga yun siya. Alam ko na, kasi katabi ko siyang ganyan eh. Katabi ko siya halos, so parang dito sa sakyan na to, no? Magkatabi kami, pero yun, nag-react nga siya. Yun ang kapuna-puna doon sa court hearings kanina, no? At any rate, nung sinintensya nga siya, tayo'y nalungkot at sa pagkamatay ni Kapersi, sapagkat pinaalala ng judge kung paano pinatay. Tapos kahit paano ay naginhawahan na rin tayo sa ating sarili sapagkat nabawasan na ng isa yung ating iniisip. Ang inaantay na lang natin ngayon ay si Mr. Bacoto at saka si Mr. Bantag na lumutang para dito sa kasong ito. Sige, nais ko lang magbigay ng background there at kung bakit, para ma-assure naman ang ating tagapakinig, kung bakit sigurado si Joel Escorial na si Christopher Bacoto ngayon. Kasi nagkwento na rin sa akin personally, nung kasama natin sa police station si Joel Escorial, na si Christopher Bacoto, siya at saka si John Villamor, na tinatawag niya John Villamor, ay magkababata sa bayan ng Javier Leyte. So ngayon,
nung lumabas sila sa Javier Leyte kasi wala namang buhay. One of the poorest provinces kasi ang Leyte. So, umalis siya. Pumunta sila doon sa Tanawan, Batangas. Sa Tanawan, Batangas, pumasok sila 3 bilang tauhan ni Mr. Agoho na isang nakakulong na ngayon dyan at isang kilala na leader ng grupo ng hired guns. So, matandaan mo doon siguro, maraming namatay dyan sa Batangas at isa sa pinatay dyan ay yung judge ng Tanawan, Batangas. Okay. Ang namatay na yan, yun yung nagsentensya kay Agoho. Ang pumatay yan ay isa sa mga leader na naghanap ng killer na walang iba kundi si Aldrin Micusa Galicia. Siya ang lookout nang inambus nila si judge na nagsentensya kay Agoho. Alam mo kung saan inambus? Doon sa parang parisan din, pero hindi yun parisan ni Diwata, sa parisan doon sa may Tanawan. So, yan po ang kwento. Ibig sabihin, pag ipinuwento na ni Joel Escorial yan, sigurado na panalo na tayo dyan kasi walang duda at kilala niya at positively tinuro niya. Ang nangyari dyan na kilalang ni June Villamor, Joel Escorial na sa labas. Pero alam naman niya na si Bakuto ay nasa loob, nasa Taguig City Jail. Kaya lang wala siyang kontak kay Joel Escorial. Ang alam niya may kontak kay Joel Escorial ay si Christopher Bacoto. Kaya dumaan muna kay Christopher Bacoto bago na kontak si Joel Escorial. Yan ang kwento dyan. Yan ang tamang paglalarawan dun sa pangyayari. No? Yun nga. At kanina, nung natapos yung sintensya ay sinundan tayo ng prosecutor at sinabi lang na mag-ingat tayo sapagkat alam nyo naman na tayo ay lumalakad mag-isa, no? Ito kasi si attorney natin, hindi tayo sinasamahan, kaya lumalakad tayo mag-isa. Pasensya na rin, talaga nagtatatawa na. Ngayon, kagagaling ko lang malunok ngayon. Sa 24 yata, sasamahan ako ni attorney, kaya ako'y maasa. So, bawal na. Mag-ingat, mag-isa. Yan ang keyword. So, anyway, so far so good as of now. At mas satisfied. Ang isa lang naman makasatisfy siguro sa pamilya nyo, Karoy, ay yung katotohanan na yung kamatayan ni Kapersi ay nagbigay buhay sa maraming mga bagay. Dumami po ang truth vloggers dahil sa kanya. Totoo yan. Ako nga ay nagugulat sa dami na. Yung iba hindi ko nakilala. Kaya yun din, natutuwa tayo sapagkat maraming naglalahad ng katotohanan ngayon sa hindi sa himpapawid kung hindi dito sa pamamagitan ng social media, no? Yung social media nalulunod ngayon sa dami ng truth tellers na gustong gayahin si Kapersi. Ako naman ay isang malaking kagalakan para sa akin yan. So anyway, ang isa pang ating pasasalamatan siguro ay ito, magiging legend itong kapatid mo ito. Hindi mo na maiwasan yan. He is already regarded as the legend. So, maybe the next step, pag-usap tayo kung paano gagawin, ang purpose naman natin is mahagilap we will reach the bottom of it all. Gusto ko para makuha ang katarungan talaga. So without those things that can be gotten, then there is no justice sa atin hanggang ngayon. So patuloy po tayo sa pagsigaw, although kahit nakangiti tayo ngayon, patuloy po tayo, Karoy, sa Attorney Danilo Pelayo, ay hahabulin pa rin natin kung saan mang panig ng mundo makikita yung kahon ng katarungan. Tama. Sige, so maraming salamat sa iyo, Toto. Maraming salamat. Attorney Danilo Pelayo. Sa pagbibigay niyo ng pagkakataon, maraming salamat po. Thank you. Okay. Thank you. So narinig niyo mga aking mga subscribers sa katabi ko si Attorney Danilo Pelayo. Isang Bicolano na Uragon. Maray na hapon. Maray na hapon sa iyo, Attorney Manuel Saez.
Oh, andito sa Tony Pilayo. Kay Panyero. Melvin Delperto. Maray na po. Caveman, Delvin, Kailan tayo magkadiring? si Fiscal Saez. Oh, si Fiscal Saez, si Manuel Saez. So, Romeo Reyes Jr., katarungan para kay Kapersi. I-shoutout na lang natin sila. Music Lover, Pastora Raelia, si Pastora, basta yung tawag nito, may dugong Jew, si Pastora Raila. So, Shalom. Edna Baria, Enigma, Calixta Thomas, Music Lover, Politika Pinas, Roel Cagbay, Pai Perlas, Kiko Man, Al Olalia, tapos Music Lover, Danilo Rabuyo, George Vargas, Mary Grace Santos, back to back, Al Olalia, Noel Opinaldo, Al Olalia, Cecil Leander, tapos Al Olalia, Mela V. Anino, Jojo Gistro, Constantino Catomber, The Konyang Challenge, Carmelita de Veseral, Elizabeth Zapata. Ayun, mga taga-Bataan yan. Oo, Zapata. ay, ano pala, Elizabeth, pupunta kami July dyan. 14. Mag-organize tayo. Sabihin mo sino maging membro. Sino gawin nating presidente? Si JJ ba? O mag-organize ng Bunyog Dinalupihan Chapter, Bataan, ha? Tapos mamaya tawagan ko si JJ kung sinong hindi to si JJ Suarez, si JJ Zapata ito. So, Inday Jutay kasi maliit. Sabi niya naka-happy, nakita niya si Roy, patuloy sana siyang maging malakas. Raul Silada, mabuhay ka Kabunyog, General Toto Kausing, Antonia Pleasure, nice to see you. Gusto ko anong pangalan ng fiscal nung tungkol kay Elgin? Gusto ko sa batigin siya, nakikinig sa tingin, nakalimutan ko pangalan niya. Si Balmor, Balmores ba yan? Si fiscal, Anyway, fiscal, alam mo na kung sino ka. Yung naka-assign dyan sa sala ni Judge Andres Bonifacio Soriano. So, Antonia Pleasure, nice to see you. Si Roy, at tapos Mando, grabe. 50M na bahay, grabe. Sabi, bahay pa lang yan, 50M na yan. Emilicio San Romero. Good day, Attorney Engineer Dr. Tokausing, kaya natin to. Tapos si Kiko Man, The Konyang Challenge, I really missed Kapersi Lapid Fire Show. He's one of a kind na journalist na di kaya bayaran at di kayang patahimikin nang dahil alam niya ang pinaglalaban niya, pero ginawa nila, pinapatay nila. Ayun. Blame it on Cinderella. Sander Billy, I missed Lapid Fire terribly. Dapat tulungan ng INC mahuli si Bantag. Ang problema naman, Iglesia ni Cristo din si Bantag. Paano? Yan, sino kakampihan niya? Ang pinapatay niya, Iglesia ni Cristo din. Sino kakampihan ng Iglesia ni Cristo? Well, nasa kanila na lang yan magsagot. Basta, pero alam ko, Iglesia ni Cristo, mga marangal na simbahan yan, siyempre kung saan ang katarungan, ay doon sila papanig. Tapos Cecil Leander, Cinderella Man, Cecil, Loretta Grande, bakit po hindi imbestigahan ang mga properties niya kung paano? Itong kasunod na pag-usapan natin. Paano natin sampahan ang kaso na kumpiskahin ang ill-gotten wealth ni Bantag? Itong kasunod natin pag-aralan. Si Apolonio Cristobal, palipat-lipat lang sa ibang lugar si Bantag. Mando, kasi ilang beses sa ni-raid ng NBI. Hanggang ngayon, wala. Nagdududa tuloy kami sa NBI. Baka mag-raid, baka tinext mo na, mag-raid kami. Parang gano'n Si Apolonio Cristobal, palipat-lipat na Mando, Apolonio Cristobal, dapat mahuli na yan si Bantag. Si Leander, Zonderville, Sakura 35. Sinabi ni Sakura, Don Dino Balbon, Ana Bruce, Efren Malbas, Josephine Llorca, Romel Bengson, Aljon Angeles, Ayuki Molarte, Elvira Risa Rizo, Cecil Leander, Ronnie Ramos, tapos si Hilda Daquiado, tapos Enrique Mantile, Attorney Engineer Toto Kausing, idol ko yan, si Kapersi Lapid. Lagi ko pinapakinggan ang mga salita niya, lahat ng sinabi niya, totoo yan at nangyari nga sa ngayon. Magaling yan si Kapersi Lapid. O nga, nakapansin ko nung pinapakinggan ko, binabalikan ko,
Parang may ano siya, parang prophet siya, nasabi niya na mangyayari. Nangyari nga, sabi niya, hindi magtatagal ito, maghiwalay itong unit chiefs. Ay, naghiwalay nga. Ang dami pating taga-subaybay niya sa Bicol. Sa Bicol, Oo, grabe. sa Bicol, grabe. Mga maray na hapon din sa mga Bicolano, ha? Johnny Johnson, our senators, okay, Jerry Nisperos, mabuhay. Toto Kausing, Kapersil Lapid sa legacy continues to live through your vigilance in pursuit of truth and justice and love for our country. Jerry Calonset, Mercy Obalde, Ami Gibana, Carmelita Neveseral, Irene Galingcheng, Mildred Mabitad, Go. Tapos si William Rania, the killer still on the loose, they evade the long arm of the law. The prime suspect, Bantag, can't be found in his hideout. The justice system did not run smoothly. So sad for our country. Alam mo kung bakit ako tumatakbo, Senador? Tatakbo talaga ako. Isa sa mga pakay ko, magkakaroon ng batas na kung meron ng kinakasuhan, kapag heinous crime ang kaso, ay kakabitan siya ng SIM card sa katawan para hayaan ka lumakad. Kakabitan ka ng SIM card para alam kung saan ka. At kung tinanggal mo SIM card sa katawan mo, that is already a ground to arrest you and will presume that you are guilty. Okay? Magandang batas, no? Oh, parang sa Amerika. Oo. Para naman gaganito. Biro mo kay Tevez, kinasuhan, nakalayas, hindi mahagilap. Si Bantag, nakasuhan, nakasagot pa, nagtanggi-tanggi na kung ano ang pinagsasabi. Tapos may ganun-ganun pa, parang Miss Universe pumapasok sa DOJ. Tapos, ngayon, natatago naman. At kung magpapa-interview kay bayad-bay lang ng papa-interview sa mga tres banateros. So, Banatero Brothers. Sila ni Bayad-bay, Banat-bay, si Coach Oli ng kapatid niya, at saka yung BFF niya na si Boss Dada TV na napakalaking, parang mas malaki pa sa kalabaw katawan. Sino pa? Mildred Mabitad, Louie Pinugo, Francisco Antonio Mabuga, at tapos Alexander Tandy Mayuga. Siguro marami na lahat, natawag ko na lahat, no? Music Lover, Ferdinand San Juan, tapos Cecil Lender, Feliciano Calvo. Calvo din ako pero Calvo apelido niya. Sabi niya, good day kabayan, Dr. Kausing, my Senator Ilonggo. Bicolado. Kaya sabi niya, Bilonggo. Team Bilonggo. Augusto Consorte, Maray Napon. Dit Kausing, our future Senator. Tapos PNP, Incompetent Police, Bayaran, PNP. George Vargas, no? Mary Grace Santos. Pareho sila Kapersi, Justisya kay Kapersi. Tapos si Luz Mampo Paradero. Good afternoon everyone. At sa iyo po, Engineer Toto Kausing. Good afternoon kay Attorney Danilo Pagurogon Pilagio. Pilagio, hindi Pilayo, Pilagio. Jose Habonete. Good afternoon, Attorney Pilayo. And Attorney Kausing, vote for Senator Toto Kausing. Justice Percy Lapid and also Justice Coast for license. Ingat po kayo lagi. God bless. Christian Amuyan, lahat ng mastermind susuko na ang naging presidente na si Sara Duterte. Mayumi Bon, nakakamiss si Kapersi, sana mahuli ng mastermind mismo na nagpapatay kay Kapersi. Good luck at God bless sa pagtatakbo mo, Attorney Toto, sa Senate. Sige, kailangan din tatakbo tayo kasi kung hindi, hayaan na lang natin mananalo si Willie Rebillame, magdadala lang ng jacket sa Senado. Tapos, papasok si Philip Salvador. Anong gagawin? Gagawa siya naman ng bagong pelikula. Tapos si Bong Revilla nandun. Yung marami na sila magiging member ng ano mang committee ng membership nila. Kasama si Lito Lapid, yung chairman nila. Ano mang committee nila? Wala ka naisip na magiging committee na sa Senado? Committee on Silence. Tapos, kasi siyempre mga walang nakikita. Pwede mo sabihin, the Deaf and the Blind Committee. Romel Bingson, Mayumi Bon, tapos Nestor Uhas. Ang uhas, babae na mata kasi ang uhos mata sa Espanyol. Sofio Cardenos, Doris James, Gia, Eric Moico, Celso Linto, Andy Soriano. Parang mayaman niya, Andy Soriano, di ba? May-ari ng San Miguel de Araw. Jigger Yarte,
Diba si Romeo Reyes Jr. Nabasa ko na yan. Ito, dami pa kasi pumahabol eh. Si Mary Grace Santos, Vivian Saremo, Menchi Aquino Natarta, Ricky Paguyo, tapos si ilalim Mayumi Bon, tapos back to back, Romel Bingson. Okay, ayan, Romel Laurita. So, magandang hapon po! Gerard, Kitalig, Bantag, sumoko ka na! At napaligiran na kita